Hi mga friend, nandito na naman si Brown mag-share ng God words sa inyo about angry, galit. Share ko sa inyo to. Ephesians chapter 4 verse 26 to 27. If you become angry, do not let your anger lead you into sin, and do not stay angry all day. Don't give the devil a chance. Ephesians chapter 4 verse 26 to 27. Pray muna tayo. Heavenly Father, Lord, we come to you, Lord. We praise you, honor you, Lord. Thank you, Lord, for this day na we can pray one another, Lord. Thank you, Lord, for your words. Always remind us about anger. Lord, may continue open our eyes, open our ears, open our hearts to your words. That your words na be alive in our heart, be alive in our life, Lord Father God. Help us to apply your words to our life, Lord Father God. Continue, come work in our life, Lord, every day, Lord. We thirst and hunger to your words. We desperate need you, Lord. Come, Lord, work in our life. Let us see the wonderful things in your law, Lord. Lord, turuan niyo po kami sa araw-araw po sa inyong mga salita. At tulungan niyo po kami, Lord, intindihin bawat mga salita na nire-remind mo po sa amin, Lord. We leave everything into your hands, Lord. We leave this time into your hands, Lord. Sana po bigyan mo kami ng wisdom everyday, Lord, na maintindihan po namin kayo, Lord. Thank you for this relationship. Thank you for your love. Thank you for all you always there for us, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Yun nga, I want to share, if you become angry, do not let your anger lead you into sin. Sinasabi nga, pag nagagalit nga tayo, kumbaga, wag natin yung galit natin magkasala tayo. Like the quote, nag-aaway po tayo na bigla ba tayo nagalit, may nasabi siya hindi maganda. Kumbaga, yung mind natin, minsan yung inaano nga ni Satan yung mind natin na negative. Oy, bakit ganun sinabi niya? Hindi ako papayag, hindi ako gaganti. Hindi ako papayag na sinabi siyang hindi maganda. Respect to me. Yung mind natin, yun ang nagkakasala tayo. Nagkakasala rin tayo kay God pag nagagalit tayo. Pero, hindi talaga maiiwasan yan. Kasi tao nga lang tayo, we have limit. Limit na, syempre, may limit tayo sa minsan tempered natin, wala tayo sa mood, o kaya minsan meron problema sa bahay nadadala natin, minsan may puputok lang tayo kasi may sinabi sila hindi maganda sa atin. Yun nga, we need God words, na words ni God to remind us, itong galit to, kailangan mawala to. Pwede mo naman i-pour out kay God dyan yung galit mo sa loob kung ano ginawa nila. Lord, siya may kasalanan bakit ganun ginawa niya sa akin? Bakit ganun sinabi niya sa akin? Si God magja-judge sa kanya. Si God makapag-usap sa kanya. Siya may kasalanan kay God, hindi po sa atin. Yun lang, sa atin, susunod lang tayo sa word ni God na kung ano tama, anong dapat gawin. Yun nga, sabi nga na dito, do not stay angry all day. Kumbaga, syempre, pag galit ka, natutulog ka, tapos gigising ka, yun na naman naisip mo. Kumbaga, yung galit natin, ni-steal ni Satan yung happiness natin Ni-steal niya. Natutuwa siya, nagagalit na pag-away tayo, natutuwa siya. Kaya we control. Say it to the Lord. Lord, ayoko na magtanim ng galit. Kasi, galit mo umpisa yan Pag tumagal na tumagal sa heart natin yan, magiging bitterness yan. Tapos sabi niya, don't give the devil a chance. Yun nga sinasabi ko, don't give the devil a chance. Don't give the devil a chance. Yun nga si Satan mag-i-speak sa atin, bakit? Huwag ka papayag na ginaganyan ka lang. You control yourself. Be alert. Lagi yan. Hindi natin maiiwasan. Magalit, mainis. Natural lang yan. Pero huwag nyo didibdibin. At huwag kayo gaganti. At huwag kayo
mag-iisip palaging ng masama o karma o something, hindi po maganda sa tao po yan. Live up to God. Sabihin nyo kay God kung anong ginawa nila, ano sinabi nila. I-pour out mo, iiyak mo. Nandiyan si God makikinig sa atin. Ha? Huwag nyo kakalimutan ng advice ko. Sana makatulong po ko sa inyo. God bless you.